Si Princess Wenlin, ang batang masipag, sa isang payak na baryo, naninirahan ng isang pamilya na hinahangaan ng lahat. May tatlong magkakapatid na babae, si Princess Wenlin, ang panganay na 12 taong gulang, si Maria Eileen, 4 na taong gulang, at ang bunsong si Erlene Quen na 1 taong gulang pa lamang. Habang malayo ang kanilang ama na isang sundalo, naiwan ang kanilang ina upang alagaan sila. Bilang panganay, si Princess Wenlin ay maagang natutong maging responsable. Hindi niya tinitingnan ang kanyang edad bilang hadlang upang tumulong sa kanilang pamilya. Para sa kanya, mahalaga ang magaan ang buhay ng kanilang ina, lalo na't malayo ang kanilang ama sa trabaho. Ang masipa ate. Sa araw-araw, si Princess Wenlin ang unang gumigising sa kanilang tahanan. Agad niyang nililinis ang bahay at inihahanda ang kanilang almusal. Mama, ako na po ang bahala sa kusina. Madalas niyang sabihin upang hindi mahirapan ang kanilang ina. Kapag umiiyak ang bunsong si Erlene Quen, mabilis niyang kinakalong ito at hinihele. Baby, huwag ka nang umiyak. Si Ate Wenlin ang bahala sa'yo, sabi niya habang inaalagaan ang kapatid. Si Maria Eileen naman, na mahilig maglaro at minsan ay makalat, ay tinuturuan niyang maglikpit ng kanilang mga laruan. Ellie, tulungan mo ako dito para mas mabilis tayong matapos. Hikayat niya habang nagtutulungan silang magkapatid. Ang sulat mula sa kampo. Isang araw, dumating ang isang liham mula sa kanilang ama. Masayang binasa ni Princess Wenlin ang sulat sa kanyang ina at mga kapatid. Dear Wenlin, Eileen at Quen, natutuwa ako sa inyong tatlo, lalo na sa iyo, Wenlin. Bilang panganay, alam kong ginagawa mo ang lahat upang tulungan ang mama mo at alagaan ang mga kapatid mo. Salamat anak. Napaka-proud ko sa iyo. Mahal ko kayong lahat. Sana magkita na tayo ulit. Pagkatapos basahin ang sulat, yumakap si Princess Wenlin sa kanyang ina at sinabing, Mama, pangako po, gagawin ko ang lahat para maging proud si Papa. Isang araw ng kasipagan. Isang hapon, habang abala ang kanilang ina sa paglalaba, naiwang si Princess Wenlin ang nag-aalaga kina Maria Eileen at Erlene Quen. Habang pinapakain niya si Erlene Quen ng gatas, tinuturuan naman niya si Maria Eileen na magsulat ng simpleng letra sa papel. Mama, tapos na po kami sa gawain. Ano pa pong pwede kong gawin? Tanong niya sa kanyang ina matapos maglinis ng bahay at asikasuhin ang mga kapatid. Napangiti ang kanilang ina at sinabing, Wenlin, hindi ko alam kung paano ako magiging magaan ang buhay kung wala ka. Napakasipag mong bata. Dahil sa kanyang kasipagan, naging inspirasyon si Princess Wenlin, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ng kanilang mga kapitbahay. Napakabait at masipag na bata ni Wenlin. Sa murang edad, napakalaki na ng kanyang naitutulong, sabi ng isang kapitbahay. Bagamat 12 taong gulang lamang, si Princess Wenlin ay may malasakit na hindi matatawaran. Sa kanyang murang edad, naipapakita niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagsasakripisyo para sa pamilya. Moral ng kwento, hindi nasusukat sa edad ang pagiging masipag at responsable. Si Princess Wenlin ay isang halimbawa na ang malasakit at pagmamahal sa pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa at kaginhawaan ng tahanan.